At ikaw ba pinatawag sa Senado? Ready ka ba pumunta? Oo, alam mo, hinihintay ko talaga yun. Oh. Alam mo, hinihintay ko talaga. Kasi if I can do something for the country, gagawin ko. Paano naman kung dumating ang punto sa pagdinig sa Senado na hilingin sa'yo na tungkol doon sa sinasabi ng USP? Oh, well, sasabihin, bibigyan ko sila, pero kasi nandun lahat yung mga kasama kung pag nagpa-party kami. So, isa yun talaga sa kinakatakutan. At alam mo ba, Cathy, na isa ka rin sa kinakatakutan. Kaya ayaw nilang magkaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado patungkol sa war on drugs. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Miss Cathy Binag mga kababayan. Reading humarap sa Senado itong si Miss Cathy Binag once na ma-approve itong inihaing motion na magkaroon ng sariling pandinig sina Senator Bongo at Senator Bato. Na siya mismo ay haharap sa kamera at magsasalita laban sa mga ginagawang kabangagan nila Liza Tambabongit. Naku naman po, mukhang magkakaroon ng emergency meeting yan. Si Butod, Kung kaya naman ginagawa nila ang lahat sa tulong nitong si Senator Chis Escudero na wag payagan o harangan, ang kagustuhan nila Senator Bongo at Bato. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil sa di pagiging objective, ng mga nasa Quadcom at halatang scripted na lamang ang binabasa ni Garma, ayan, gumawa na ng aksyon ang mga Duterte nang magkaalaman kung sino talaga ang tunay na sindikato sa bansang Pilipinas. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. I believe it's possible Kasi nga, again and again, si Miss again and again ako, di ba? Ano siya, ayaw nga nila bigyan ng oportunidad ang side ng mga dating mga namumuno sa panahon ng ating past President Duterte na ma-explain ng tama kung ano talaga yung nangyari sa war on drugs. Yun nga, napaka-bias kasi maling-mali yun. So dapat, gusto nyo, sinasabi nyo, you're for the people and gusto nyo ng katotohanan, dapat pantay ang laban. May side ho kayo na nilalabas nyo yung mga convicted criminals. Dito naman po tayo sa side ng mga talagang nag-implement at saka nagtrabaho para dito. Ako talaga, nasasaktan ako doon kasi may guest po kami. Marami sila. Pinadala ba ito ng kalam? Ng one committee. Pinadala ni Lisa. Anyway. Sorry, yes. Ano siya, for me kasi, parang nasasaktan talaga ako kasi victim talaga ako ng mga taong gumagamit ng droga, mga abusive people na gumagamit ng droga. And kahit na anong sabihin nyo, I believe naman na nagbabago ang tao. Pero yung taong sinungaling talaga at saka matagal nang ginagawa yung, kunwari, matanda na sila na sinungaling, magnanakaw, drug lords, drug addict. Sabi nga, di ba, ang puno pag matanda na at nakabaluktot, hindi mo na kayang ituwid. So I believe in that. And these people, they have criminal minds. And may mga kaso sila patong-patong. So how can you, paano mo naman kakampihan yan, di ba? Yeah. You know, sorry. Sige, okay. To follow through lang sa sinabi ni Miss Cathy, the sad thing about and the sad truth about what you said is yung, let's say, they started at a young age and up to now na, alam mo yun, matatanda na sila, ginagawa pa rin nila. In their own universe, they have their own world na, alam mo yun, they are powered by this, substance. Yes. Na ang thinking na nila, kalas na sa katotohanan, kalas na sa realidad, di ba? Yes, balikan ko lang yung paghaharang. Remember pa mo yung topic natin kahapon, ginagawang issue, nila Senator Tol Tolentino at saka ni Senator Pia Cayetano, yung motopropyo na investigation na gustong gawin ni Senator Bato, pero tumayo ang isang Senate President, Chis Escudero, na sinabi na hindi magandang tingnan na si Senator Bato mismo ang mamuno ng investigation, lalo pagkapatungkol doon sa war on drugs ay sangkot siya. So pagpapakita ito na pangitain ng isang Senator Chis Escudero ay posibleng nagagamit na ng palasyo ng Malacanang. And para naman sagutin kung anumang paghaharang ang gagawin ngayon sa Senado, particular ni Senate President Chis Escudero, nagsampa ng Senate resolution si Senator Bongo
Oo. urging the Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na pinamumunuan ni Senator Bato na pamunuan ang paggawa ng investigation patungkol doon sa war on drugs ng Duterte administration. So, magandang magandang labanan ngayon to sa Senado na tingnan natin kung paano paharangin to ng isang Senate President Chis Escudero ang sinampang reso ni Senator Bongo. And pag hinarang pa to ni SP Chis, halatang-halata na mukhang naayos na siya ng sobra-sobra ng palasyo ng Malacanang. So if he's trying to say, Marlon, na hindi masyadong dissenting tignan kung involved sa hearing ang isang Senator Bato, since implicated siya sa kaso, Marlon, is he suggesting for someone to take over or he's just really suggesting to scrap it? Or even do it? Ganun ba? Posible. Parehong posible pa. Siguro kung hindi niya lang inaakala na nag-iisip din naman yung grupo ng ibang senador, paano naman ka-counterin yung pilit na pagharang bilang Senate President. So kaya nga, ang solusyon doon, nag-file ng hiwalay na resolution ang isang Senator Bongo. Pero ngayon, pag hinarang pa ito ni Chis, halatang-halata na. Pero ako yan, tama. Kung ako tatanungin nyo, Cathy, hindi ko na kailangan ng hiwalay pang investigation. Alam mo, ituloy lang yung PDEA leaks investigation. Connected eh. Connected. Kasi, di ba? Kasi doon sa PDEA leaks, huwag natin kalimutan. Nandun yung napakahalagang substance yung sinabi ni PDEA agent Jonathan Morales na nasa listahan niya ng yung pre-operations report ng PDEA na gumagamit ng pulburon si Marcos Jr. at nangyayari ito sa isang condo unit, di ba, sa Rockwell, Makati. And pag ipagpatuloy lang ito, at dapat naman talaga ipagpatuloy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa terminated yung committee hearing na yun. Hindi pa, or pwede rin naman pagsabayin kung gusto nila, di ba? So nakikita nyo ba yung pattern na laging merong ganong effort na wag i-push through yung anything na ikaka-expose naman ng matataas na tao? Huwag natin kalimutan pa, nung natanggal bilang Senate President ang Nick Subiri at pinalitan ng Chis Escudero, ang sabi ni Mitz na kaya siya natanggal kasi pinahintulutan niyang magtuloy ang PDEA leaks investigation na merong mga may influensyang tao na nagtangkang pigilin to. Yung the powers that be. Yes. Alam mo, ako, Chis, hello. How well do you know him? I know him kasi yung one of my closest friends is about super close. At saka Tony Boy, I know him. Okay. Yung sabon ko, favorite mo. Yes, hello. When you say sabon, Sabon? ikaw ang nag-formulate? Or Favorite ni? Tinitinda namin. Si Cheese. Oo. Palidoso na ba talaga ng Frank? Ano naman siya may Vain? second. Oo. Ako kasi, again, huwag yung pigilan. Kasi, if talagang wala naman tinatago yung mga tao dyan, wala namang kinatatakot yung mga tao dyan, let it be. Gawin nyo lang. Kasi, just do your job. Then, kasi droga to eh. 'Di ba? We're not talking about lang nakawan, malaking bagay. Pero this is drug addiction. This is we're talking about alam mo, ito nga yung sinasabi ko. I'm not naman na dinidiscredit ko yung mga namatay. Okay? Pero hindi nyo alam yung epekto ng drugs. Yung isang drug addict, ang dami niyang pwedeng gawin. In just, few minutes, pwede siyang mag-rape, pwede siyang mamatay, ang dami lang pwedeng maging biktima. So sa akin, yung PDEA leaks, ituloy nyo. At saka kung alam mo, Cheese, kung mag-file man ng investigation si Senator Bato about it also, pag sasabihin nyo bias, no, nandiyan naman kayo to balance everything. If you think na hindi magiging okay, you can vote it na, tigilan na natin to. Senator Bato is being biased. Kasi nga takot sila na malaman ang katotohanan, Miss Cathy Binag, na baka sa pag-apela ni Senator Bato at Senator Bongo na magkaroon ng sariling hearing, maiba ang script, no? At baka sila pa ang managot sa taong bayan. Bias whatever, right? So you can do it. Just, parang kung talagang wala kayong yan sa Senate or whoever, kung wala kayong kinatatakutan, payagan nyo yung investigasyon na to. Kasi again and again, fair and square dapat tayo. Pagka sa boxing, pag nag-umpisa ang sa court, dapat
pantay muna. Sayaan yung kayo mismo ang sumagot, ang taong mamamayang Pilipino ang mangusga. And kasi hindi pwedeng one way lang, di ba? Tanungin ko kay Katipa, ano sa tingin nyo, bakit takot na takot ang gobyernong ito na magkaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado patungkol sa war on drugs? Ako yung ma-expose yung katotohanan dito sa mas kalidad na committee hearing na gagawin ng Senado versus dito sa existing na ginagawa ng Kongreso na bias din naman. Bakit sasabihin ng isang Senate President, Jesus Escudero, ang isang bagay na hindi pa nagsisimula na bias na? When in fact, yung nangyayari sa lower house is already so biased na alam mo talagang the direction leads to all of them pinning down the Dutertes. Diba? Yeah. Well, in politics kasi there are no permanent. Tama. Everything is temporary. Sana yun yung wag yung makalimutan. Pero ang permanente, maiiwan nyo is yung legacy na maitatatak nyo sa utak ng mamamayang Pilipino. Ngayon kasi, hindi tamang sabihin mong bias. So anong tawag mo? Anong tawag mo sa Congress? Di ba napaka-bias nun? So kung tinatawag nyo sanang bias yung gagawin, hindi pa nag-uumpisa. It's mindsetting yan, di ba? Parang inaano nyo na agad, pinangungunahan nyo na agad yung utak or pag-iisip ng mamamayang Pilipino, napakamali po nun. Kasi hindi tama di ba? Parang ba't hindi nyo rin tawagin na bias? So pag ang Duterte ang titirahin, kalma kayo. Di ba? Pero kapag magsa-start ng alam nyong matatamaan na ang government, is ayaw nyo na. So yan ba ang hindi bias? Di ba? Ano sa tingin nyo? Ako ganun. Tama. Alam mo ano malungkot dito sa leadership ng isang Jesus Escudero sa Senado? Bilang Senate President, dapat nagpapakita siya ng katatagan or nagpapakita siya ng suporta sa mga senador niya na alam niyang inaatake sa kabilang chamber, sa Kongreso. Na alam niya na ang direksyon ng investigation ay patungkol sa dalawang senador niya, particular si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, na dapat kahit papano protection, binibigyan niya ng tamang proteksyon, yung proteksyon na yun na dapat ikonsidera nila na merong batas at merong proseso sa batas na wag basta-basta huhusgahan yung members ng 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ng isang Senate President, Jesus Escudero. Yung tanong ko kanina, Kati, yung natatakot. Alam mo saan sila takot? Kasi dito sa Senate investigation na ipatatawag ni Senator Bongo, and dalawang choices, Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. It's either pagbigyan yung kahilingan mo, Senator Bongo, na magkaroon ng hiwalay na investigation sa war on drugs, or pwedeng buhayin uli talaga ni Senator Bato de la Rosa yung PDEA leaks investigation. Ngayon, ang kinakatakot nila, pag pinatawag ang isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at doon mismo sa investigasyon na yon, sabihin ni PRRD na alam nyo ba sa drug matrix kasama ang isang Marcos Jr. At nakiusap, naglulumuhod ang isang Senator Amy Marcos para lamang hindi siya para matanggal sa drug matrix. Kasi Miss Cathy. Tama, mga kababayan, yan ang kinakatakot ng mga bangag. Baka sabihin ni Tatay Digong, yan ang sinasabi ko sa inyo na may tumatakbong presidente na Addictus Benedictus. Hay nako, kung alam lang natin mga kababayan, sana'y nakinig tayo dito kay FPRRD. Marlon, yan na lang ang missing link actually. Ay, missing link na hinihintay natin na sabihin ng isang PRRD. Una na niyang nasambit sa pinakaunang maisog, Marlon, sa Davao, na ang nakaupong presidente ay bangag. Diba? Una niya nasabi yun. Pero at hindi niya sasabihin, pangkat lang kita, hindi niya sasabihin yun ng walang batayan. Then alam natin, bilang isang presidente, nasa kanya lahat ng resources na kung anong information ang gusto niya makuha sa isang tao. At lumabas ang isang Jonathan Morales, na former PDEA agent, na nag-handle nung dapat operation na mangyayari yun. Pinatotohanan ng mga nangyari. Ang hindi na lang natin naririnig, Marlon, yung mga ang teorya na meron ng isang Amy Marcos na naglumuhod, nagmakaawa, natanggalin nyo sa listahan ng ating po na si back then was Senator Marcos Jr., di ba? So, yun na lang. Sige, subukan ninyong paupuin yung mama dyan
at bigyan nyo ng pagkakataon na lahat ng Pilipino ay muling ma-inlove sa kanya. Correct. Diba? Correct. Yan ang katakutan ninyo. Correct. Yan ang pag-isipan ninyo. At saka umpisa pa, nung ginawa to, no, as I remember, nung ginawa to ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, siya itself sabi niya, wala akong pakialam kahit makulong ako, matapos ko lang to, yung drug, at yung about sa drug. Diba? Basically, when you try to think about it, handa siya talaga. Handa siya, alam niya kung paano niya gagawin. Alam niya, kaya ang lakas din ng loob niya na, sige, tawagin niyo ako. Kasi alam niya for sure na mapapaya itong mga taong to na nagtatry na idikdikin siya at talagang pasamain siya sa lahat sa ginawa niya. At alam mo ba, Kati, na isa ka rin sa kinatatakutan. Kaya ayaw nilang magkaroon ng hiwalay na investigasyon sa Senado patungkol sa war on drugs. Ano ba, Marlon? Ikaw kasi mas maalam ka sa proseso ng ng Senado, Marlon. Kapag yung, di ba, nagsabit ng resolution, tapos di ba magpapakalendar ka? Ay, re-refer muna ni majority, re-refer ni SP ng presiding officer sa majority kung saang committee babagsak yung resolution niya. Tapos, pagka, kunyari, nirefer yan, Committee on Illegal Drugs and Public Order, ika-calendar yan. Okay, sa pagka-calendar or sa process na yan, kasama ba ang isang papeles kung saan mo naman nililista yung mga resources mo or witnesses mo? Pwede initial. Pero pwede sa kalagitnaan ng hearing, pwedeng doon pa rin may papasok na ipatawag si ganito. Baka kasi imbitahan si ganito. Based sa progress ng hearing na. Yes. Pero yung initially, let's say, I have Kati Binag as a resource person, as a witness si Juan de la Cruz, si Maria Pedro. Pwede. Pero dahil nakita ang pangalan ni Miss Kati, wala tayong copy ng Wala tayong copy ng resolution ni Senator Bongo. And baka pwede may magbato sa'yo, yung kaibigan natin. Pero maganda na rin marinig mismo kay Miss Kati Binag. At ikaw ba pinatawag sa Senado? Pwede ka ba pumunta? Oo, alam mo, hinihintay ko talaga. Hinihintay ko talaga. Kasi if I can do something for the country, gagawin ko. Yun nga yung sinasabi ko, nakakalungkot nga. Di ba palagi ko yan, yung pag nagla-live ako minsan. Kasi ko nakakalungkot. Kasi Naku, baka malantad itong USB video na tinatago-tago ni Miss Kati Binag kapag nagkataon ng mga kababayan. Ano sa tingin nyo? sabi ko nga, kapag tumakbo kayo sa gobyerno bilang politiko, okay, or government official, dapat ho, alam nyo na yung risk na iti-take nyo. Meaning, wala pong kaibigan at wala pong kamag-anak. So, pag nagkamali ang kamag-anak nyo, nagkamali ang kaibigan nyo, kahit gaano pa kayo kalapit, kahit gaano pa nyo kamahal ang mga yan, dapat po kayo mismo ang magtuwid. Mismo, pag gumawa ng mali, kayo mag-surrender. Ganun yun eh. Kasi dapat ganun ang psych. Alam mo yung pag-iisip ng isang politiko na ako, I promise na pagsisilbihan ko ang bayan. So, dapat ang priority ko, basically, ang pamilya niyo right now is ang sambayan ng Pilipino. Yes. Ang poprotektahan niyo is ang sambayan ng Pilipino. Yun sa akin. Kati alam na ng mga sumusubaybay sa'yo, sa mga sumusubaybay sa ibang mga vloggers, pati sa third floor studio, na ang sasabihin mo ron sa Senado ay inalo ka ng isang Lisa Araneta Marcos ng white powdery substance. And paano naman kung dumating ang punto sa pagdinig sa Senado na hilingin sa'yo na tungkol doon sa sinasabi ng USB? Oh, well, sasabihin, bibigyan ko sila, pero kasi nandun lahat yung mga kasama eh, kung pag nagpa-party kami. So, isa yun talaga sa makikita ba nila yung pangalan nila doon? May makikita sila, makikita nila. Miss Kati, sorry ngayon ko lang ulit naisip, di ba? When you said na nagpunta kayo sa bahay nila, nag-powder room ka, tapos yung paglabas mo, nandun na siya, and you were offered the white powdery substance. Up to now, we keep saying that it's a white powdery substance based on sa report ng isang PDEA agent, Jonathan Morales, because at that time, they wanted to confirm that the white powdery substance is specific to that substance na alam natin. Kasi di ba sabi mo, ano yan? Yeah. You asked, di ba? Yeah. Did she say it was that? Yes, sinabi niya. Sinabi naman niya. Sabi, hindi niya sinabing white t-shirt. Hindi niya sinabi. So what did she say exactly was that? Sabi niya, what's that? Sabi niya, Yari. So, isa rin yung takot sila no? Oo, kasi napapatunayan. dahil pag binanggit mo name nila, so sigurado may mag-move.
para ipatawag ang isang Lisa Araneta Marcos para patotohanan ito o itanggi ito. I Kung guess, kung I guess ipatungkol sa sinasabi mo. exactly. Ganun yun. Given na yun sa akin eh. It's either itatanggi or hindi siya sisikot. Diba? And for sure, tatanggi. Diba? Pero yun nga, kaya nga sabi ko, magpa-hair follicle test na lang para magkaalaman. Diba? Ang dali-dali lang naman yan. Diba? So, yun. Yun lang naman yung sa akin. And I guess, kaya isa rin ang takot kasi marami naman din dyan eh, na nasa politika na alam din nila. Alam nila na ginagawa nila. And Cathy, posible Kasi kasama namin. maliban doon sa USB na pinatatakutan nila, posible baka doon na rin lumabas yung iba pang video na, alam mo yun, na sinasabi na meron pang ibang video maliban doon sa video na nilabas ni Maharlika. Alam mo ba yung disket namin ngayon? Oo. Disket pa yung sa Ay, dito. At saka yung video na yon, yung video ni Maharlika, ano yun ha?